gabi, ngayon ay Huwebes, February 2, 2024. Narito ang may init na balitang hatid ng All TV News. Senado ipinagpatuloy sa Davao City ang pagdinig kaugnay sa People's Initiative. Bilang ng nasasawi sa pagawaan ng paputok sa Laguna na dagdagan. DOTR may paalala sa mga kalsadang daraanan ng makinang pambutas ng lupa para sa subway project. Aling mga kalsada ito? Alamin! Sa showbiz, K-pop boy band ENHYPEN nasa bansa na para sa concert bukas. Narito ang mga detalye. Sa Davao City, nagdaos ng pagdinig ang komite ni Senador Amy Marcos kaugnay sa People's Initiative. May ilang Davaoenyo kasing nais isiwalat kung papaano sila napapirma para maamyendahan ang konstitusyon. Narito ang report ni Michelle Giliang. Isinasagawa ngayong araw sa Davao City ang ikalawang pagdinig ng Senado kaugnay ng umano'y pamimigay ng pera kapalit ng pirma sa People's Initiative na nagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. Hindi bababa sa 20 testigo ang humarap sa pagdinig na umano'y kinontrata para mangalap ng pirma. Layo ng komite na tukuyin ng mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa panunuhol at makasuhan sila ng criminal at civil cases na posibleng magresulta sa diskwalifikasyon sa paghawak ng posisyon sa gobyerno. Sa opening statement ni Senator Amy Marcos, muli siyang bumanat kay House Speaker Martin Romualdez. Hindi kailangan ng bastusan ang sabi, nakikinig daw ang kabataan at hindi daw ako magandang ehemplo sa kanila. Ano ang hindi magandang ehemplo? Ang lumaban at itaguyod ng demokrasya o ang pailalim na sumisira dito? Ayon kay Senator Marcos, lumabas rin sa unang pagdinig ang pagkakasangkot ng ilang kongresista at umano'y paggamit ng pondo ng bayan para makapanuhol. Ang signature gathering dito sa Davao, katulad sa buong kapulungan, wala naman sanang problema kung tama ang paglikom ng mahalagang mga pirma ng sambayanan. Pero bakit may panlilin lang? Bakit may paayuda na galing din sa kaban ng gobyerno? Michelle Giliang para sa All TV News. 4 na ang naitatalang namamatay sa pagsabog ng pabrika ng paputok sa Cabuyao, Laguna. Ayon kay PNP Region 4A Public Information Officer, Police Lieutenant Colonel Chitadel Gawiran, kinilala ang mga namatay na sina John Ronald De Duro, 23 anyos, Marvin Ocom, 27 anyos, Ricardo Olik-Olik, 51 anyos at Bebot Raimunduya, 44 anyos. Napag-alaman din na may permit ang nasabing pagawaan pero hindi ito ang unang beses na nasunog. Nagpaalala ang Department of Transportation kaugnay sa 4 na rutang dadaanan ng tunnel boring machine o yung makinang bumubutas ng lupa para sa itinatayong Manila Project o Subway Project ngayong weekend. Sa abiso ng departamento mula February 2 hanggang 3 at February 4 hanggang 5 sa mga sumusunod na kalsada daraan ng boring machine. 5th Avenue sa pagitan ng alas 11 hanggang alas 12 ng madaling araw. Araneta Avenue mula alauna hanggang alas 2 ng madaling araw. Ortigas Avenue sa may bahagi ng C5 Road mula alas 2:30 hanggang alas 3:30. At sa Doña Julia Vargas Avenue mula alas 3:30 hanggang alas 4 ng umaga. Inabisuhan din ang publiko na posibleng alas 10 pa lang ng gabi ay mabagal na ang daloy ng trapiko sa mga nasabing lugar. Ang boring machine ay naghuhukay ng lupa para magkonekta sa Ortigas Avenue, Shaw Boulevard at Kalayaan Avenue stations ng subway. Sa showbiz, dumating na sa bansa ang K-pop boy band na ENHYPEN para sa kanilang concert bukas. Narito ang report ni Athena Yap. Balik Pilipinas ang K-pop boy band na ENHYPEN para sa kanilang Fate concert bukas February 3 sa New York Clark City Stadium sa Tarlac. Sa official Facebook page ng Clark International Airport, ibinahagi ang video na pagdating ng mga K-pop idols. Makikita ang mga fans na nag-abang sa kanilang pagdating na kinilig sa pagkaway ng ENHYPEN members na sina Youngsung, Jake, Sunghoon, Suno, Jungwon at Nikki. Una silang nagpunta sa Pilipinas noong December 2022 para sa isang fan meet. Athena Yap para sa All TV News.
Yan ang mga balita sa oras na ito. Sa All TV News, una ang tama at totoo. Sundan ang mga balita sa All TV News PH sa Facebook. Makinig sa All Radio 103.5 FM at sama-sama tayong manood dito sa All TV. Ako si Zandro Ochona. Happy weekend!